Rinig po ba ako? Ayun, rinig ko yung boses ko. Pwede na ako kumanta. So, hindi, biro lang na. So, magandang umaga po, no? At bago po ang lahat, gusto ko rin pong batiin yung lahat ng katatayan sa MCBC. Sino may mga tatay dito? Ayun, ang gagwapo, no? Baba ko yung kamay ko, baka pag-alatang ako, hindi, biro lang. Ayan. So, ayan po, binabati ko po ang lahat ng ating mga tatay sa MCBC. No? So, sa mga anak, no, mamaya kapag katapos ng ating church activities, no, pagkatapos ng church service, ng Sunday school, no, maglaan tayo ng time para sa ating mga tatay. No, pwede natin silang i-treat, no? Meron tayong mga pera diyan, no? Or kaya magbigay tayo ng time para makipag-bonding sa kanila. Kung wala man, kahit siguro simpleng masahe lang sa tatay natin, simpleng kwentuhan, ma-appreciate na nila 'yon, no? So, ayan. So, ngayon naman, para sa ating mga wala naman lang tatay, no? Hindi ko nga alam kung bakit ako yung preacher ngayon. Baka maiyak ako. Mamaya nang lalapit si Kuya Mike sa akin, magbibigay ng tissue, no? So, hindi, biro lang. Sa ating mga wala ng mga tatay, no? Huwag kayong mag-alala, no? Tapat ang ating Panginoon, no? Kahit na wala yung tatay natin sa panahon natin ngayon, no? Hindi naman nagkukulang yung pagmamahal ng ating Diyos Ama sa atin, no? At nararamdaman natin, nararanasan natin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pag-aaruga, at yung kanyang blessing sa buhay natin, no? Para sa ating preaching ngayong umaga, no, ang ating pong message ay patungkol din sa kaarawan na sineselebrate natin ngayon, no, Father's Day, no? Hindi lamang ito para sa mga tatay, ito rin ay para sa mga anak din, no, na mayroong mga tatay din, at ganoon na rin para din ito sa ating Diyos Ama na ating pinaglilingkod, no? Ang title po ng ating mensahe sa umagang ito ay pinamagatang The Father's Delight, taken from the book of Proverbs, chapter 3, verse 1 to 12, na ating binasa kanina, no? Pero basahin po ulit natin, no, para maging ma-refresh sa ating isipan, no? Babasahin ko po ito sa ESV translation, sa English translation, no? Proverbs chapter 3, verse 1 to 12, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. Let not steadfast love and faithfulness forsake you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart, so you will find favor and good success in the sight of God and man. Verse 5, Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths. Be not wise in your own eyes, fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. My son, do not despise the Lord's discipline, or be wary of His reproof. For the Lord reproves him whom He loves, as a father the son in whom He delights. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. So maglit po tayong manalangin, ano? Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makakinig at makapag-aral ng inyong pong salita. We pray, Lord, na bigyan niyo po kami ng karunungan na maunawaan namin ang bawat salita na amin po mapapakinggan ngayon at maging aral po sa amin po nga buhay bilang isang nga pong Kristiyano, Ama. Kayo pong maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sa ating pong message ngayon, ito po yung nahati sa tatlong parts, no? Meron po tayong 3 points sa message na ito. Yung una nga po, the love of earthly fathers na mababasa natin sa verse 1 to verse 4. Yung pangalawa po, the proper responses to a father's love na mababasa natin sa verse 5 hanggang verse 10. At yung pangatlo po, the love of our heavenly fathers na mababasa natin sa verse 11 to verse 12. So, simulan na po natin, no, sa number 1. Number 1, the love of earthly fathers. Godly fathers teach their children about God and His commands. Ito yung nabasa nga natin kanina sa verse 1 to verse 2. Ang Proverbs chapter 3 verse 1 to 12 ay isinulat ng isa sa mga dakilang hari ng bayan ng Israel at isa sa mga pinakamatalinong hari ng bayang ito. At ito nga ay si King Solomon na anak din ng isa sa mga dakilang hari rin na si David.
No? Meron tayong dalawang theories kung bakit naisulat itong Proverbs chapter 3 verse 1 to 12. Yung una, isinulat daw ito ni Solomon para sa kanyang mga estudyante, sa kanyang mga followers na sa kanyang royal court. Dahil nga pinagkalooban ng wisdom, ng karunungan, itong haring ito na si King Solomon, may possibility na meron siya mga estudyante rin na pinagbabahagian niya ng kanyang karunungan. At yung pangalawa po, ay isinulat ito para sa kanyang literal na anak upang bigyan ng aral na maging mabuting lingkod ng Panginoon, mabuting lingkod ni Yahweh. Ngunit alinman sa dalawang bagay na ito, yung possible reason kung bakit ito naisulat, tinutupad ni Solomon ang utos ng Diyos sa bayan ng Israel sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7. No? Basahin po natin ito sa Tagalog. Sabi dito, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. No? Meron palang command si Yahweh sa bayan ng Israel noon na sa mga tatay na tinuturuan ng Diyos o nag-experience ng mabuting mga bagay kay Yahweh, no? Sila ay mayroong responsibility na ituro ang kanilang mga natutunan kay Yahweh sa kanilang mga anak sa bayan ng Israel upang malaman ng bawat isa sa lipi ni Jacob na mabuti ang Diyos na kanilang sinasamba. No? Napakaganda ng example ni King Solomon dito, no? na itinuturo niya sa mga kalalakihan ang kabutihan ng Diyos at yung mga commands na dapat nilang gawin para maglingkod sa Panginoon. Para sa mga tatay natin, no? Mga tatay sa MCBC, meron po kayong responsibility sa Panginoon na ituro ang kanyang salita sa inyong mga anak upang sila ay makakilala sa Panginoon at malaman nila yung mga utos na dapat nilang gawin para maging mabuting lingkod sa Panginoon. At syempre, ganun din sa atin ang mga future father. No? Sino yung mga future father dyan? Si Kuya JR lang yung nakita ko. lang yun, no? So, para sa ating mga future father, mga kalalaki, mga kabataan ngayon, no, kung ano ang ating natututunan sa ating mga tatay, especially sa mga godly fathers natin, dapat ito rin ay ating isabuhay, no, upang meron tayong maituro rin sa mga susunod na mga kabataan din sa ating iglesia. No? In verse 2, kung magiging obedient daw tayo sa commands ng ating Panginoon, at ito ay isa sa isip natin at isa sa puso, tayo raw ay makakaranas ng pagpapala sa Panginoon. Ang ating buhay ay hahaba at ang kapayapaan ng Diyos ay mararanasan natin sa ating buhay magpakailanman. Napakaganda, no? Na hindi lamang pala dapat nalalaman natin yung mga commands ni Lord at dapat isinasabuhay natin ito upang tayo ay pagpalain ng Panginoon. So mga anak, kung ang ating mga earthly fathers or ating mga godly fathers ay tinuturuan tayo ng mga commands ni Lord, pinagpala tayo. No, hindi lahat ng mga anak mayroong mga magulang na nagtuturo patungkol sa Bible, nagtuturo about sa commands ni Lord. So kung kaya tayo ng mga anak ay pinagpala ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ng ating mga tatay or ng ating mga magulang. So kung kaya, dapat natin huwag natin itong isang bahala. No? Dapat ito'y tanggapin natin, buong puso natin gawin upang maging pagpapala tayo sa maraming tao, lalong-lalo na sa ating mga magulang. Sa verse 3 to verse 4, godly fathers nurture their children's love and faithfulness to God. Basahin ko lamang po yung verse 3 to 4. No? Let not steadfast love and faithfulness forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart, so you will find favor and good success in the sight of God and man. Ang mga godly fathers ay hindi lang simple nagtuturo ng commands ng Panginoon sa kanilang mga anak. Tinutulungan din nila na maging faithful at loving person din ang kanilang mga anak sa Diyos na kanilang sinasamba. Nais nilang mamuhay ng tama ang kanilang mga anak tulad nila na nagiging faithful din sa Diyos. Isang karangalan sa mga magulang, no? Isang karangalan sa ating mga tatay at hindi lang sa ating mga tatay kundi sa ating mga nanay din na nakikita nila yung kanilang mga anak na naglilingkod ng tapat
at nagmamahal sa Diyos. No? Isang karangalan yon sa ating mga magulang. Kung kaya itinuturo ni Solomon sa kanyang mga anak yung mga bagay na ito upang sila ay maging tapat sa Panginoon. Ganon din naman sa ating mga airpat dyan. No? Nawa ituro natin sa ating mga anak yung katapatan ng isang tunay na lingkod ng Diyos. At tayo rin ay maging example din. No? Kung ikaw ay merong anak or kung ikaw ay merong inaalaga ang mas bata sa mga Kristiyano, maging example tayo na tayo ay maging tapat sa ating Panginoon na sinasamba. Para naman sa ating mga anak, if you want to experience good success and God's favor in your life, you must love God and be faithful to Him. At hindi lang tayo makakaranas ng favor ng Diyos. Sabi rin sa verse 4, no? Magkakaroon din tayo ng mabuting reputasyon sa paningin ng tao at sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, sa pasamang mundong ito na ating kinagagalawan, kailangan ng ating church na mga tao na mabuti at tapat na naglilingkod sa Panginoon. Kung kaya sa ating mga anak at sa ating mga magulang, no, turuan natin ng bawat isa na maging tapat na lingkod ng Panginoon. No? At kailangan din ng church natin, no, na yung lahat tayo ay mamuhay ng may katapatan sa Diyos upang ang gospel na ating pinaniniwalaan ay hindi maging blameless. O hindi maging blameless or ineffective sa harapan ng mga tao. No? Hindi ko sinasabi na ineffective yung ating gospel na pinaniniwalaan o ating itinuturo. But if the church is not living according to the gospel of Jesus Christ, ang katuruan patungkol kay Kristo ay hindi tatanggapin ng sanlibutan kung yung mga Kristiyano mismo ay hindi namumuhay ayon dito. Sa mga tatay, maging example po kayo ng inyong mga anak, at mga anak, hamuhay naman tayo na may pag-ibig at paggalang sa ating Panginoon. So ngayon, nalaman natin ang pagmamahal ng ating earthly fathers based sa Proverbs 3, verse 1 to 4. Dumako naman tayo sa mga responses o mga response na pwede natin gawin bilang anak sa ating mga mabubuting mga ama para rin sa ating Diyos, sa ating Panginoon, sa ating Panginoon. The proper responses to a father's love na mababasa natin sa verse 5 to verse 10. Sa verse 5 to verse 6, sinasabi dito na we need to trust in the Lord with all our hearts. Sabi dito sa verse 5 to verse 6, trust in the Lord with all your hearts and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Bilang response natin sa kabutihan ng ating Diyos sa buhay ng ating mga magulang, sa ating mga tatay, dapat natin ipagkatiwala yung ating buhay sa ating Panginoon. Hindi lang yung kalahati ng ating buhay, kundi yung buong buhay natin. Kailangan nating ibigay sa Panginoon. Sa bawat gagawin natin sa ating buhay o mga plano na ating pinagdidesisyonan, we need to acknowledge God to guide us. These two verses ay kilala na natin. No? Madalas na natin ito napapakinggan. Napapakinggan natin ito sa Sunday school. Even ito yung nakukote din sa mga sermon. Kung minsan nga ito pa yung live verses natin. No? Kapag tayo namamroblema o meron tayo gagawin mga decision sa buhay, ito yung lagi nating binabasa. Nais ng Diyos na buong puso tayong magtiwala sa Kanya at huwag maging dependent lang sa sarili nating mga kakayahan at katalinuhan. Dahil higit ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos compare sa atin. Kung gusto natin maging successful sa lahat ng ating mga ginagawa, sa lahat ng plano ng ating buhay, sumangguni tayo sa Diyos na dakila at pinakamatalino sa lahat. Tandaan natin na hindi kasayangan ng oras ang paglapit at pagtitiwala sa Diyos. Dahil kung sino man yung mga tao na lumalapit sa Panginoon at nagtitiwala sa Kanya, ay hindi niya binibigo. Amen po ba? Isa sa proper responses na maaari natin gawin para sa pagmamahal ng ating mga tatay sa buhay natin, ay dapat tayong mamuhay na may takot at paggalang sa Diyos. Fear the Lord and humble ourselves before Him, na mababasa nga natin sa verse 7 to verse 8. Be not wise in your own eyes,
Fear the Lord and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones. Isang mabisang paraan upang maipakita natin ang ating pagpapasalamat sa ating mga magulang na naglalapit sa atin sa Diyos, ay dapat mayroon tayong takot sa ating Diyos na sinasamba. We must fear the Lord and turn away from evil deeds. Fear the Lord means honoring God by living a holy life. Dahil ang Diyos natin ay mabuti, kanina kinanta natin, holy is the Lord, di ba? Dahil ang Diyos natin ay mabuti, mainam na tayo rin ay maging mabuti rin sa kanyang harapan. Maging holy tayo sa harapan niya at sumunod tayo sa lahat ng kanyang mga utos. Tandaan natin na hindi lamang tayo anak ng ating earthly father na nakakasama natin araw-araw sa ating tahanan. Tayo rin ay anak ng dakilang Diyos. Kung kaya dapat tayong mamuhay na may takot sa Kanya, na may kabanalan. At kung tayo ay namumuhay ng mayroong fear and humility before God, maasahan din natin na magiging mabuti rin ang Diyos sa atin. Bibigyan niya tayo ng maginhawa at mapayapang buhay dahil tapat ang Diyos sa mga tapat niyang anak na naglilingkod sa Kanya. In verse 10, binigyan pa tayo ni King Solomon ng isa pang response upang maging mapakita natin yung ating pagmamahal sa ating mga earthly father na naglalapit sa atin sa Diyos. Ito nga ay yung maging mapagbigay tayo sa ating Panginoon at sa ating church. Give God the best of your treasures na mababasa nga natin sa verse 9 at sa verse 10. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. In these verses, tinuturuan ni King Solomon ng kanyang anak na i-offer sa Panginoon ang best part ng kanyang mga ari-arian, ng kanyang wealth or ng kanyang treasures. No? Dahil best ang ating Panginoon. So we need to offer our best to Him. At kung tayo ay magiging tapat sa pagbibigay sa gawain ng Diyos, hindi niya tayo pagkukulangin. The Lord has not promised Christians material prosperity in return to faithful giving, but God promised to meet all our needs. Hindi tayo pinangakuha ng Diyos na kapag nagbigay ka, yayaman ka. Kapag naging tapat ka sa pagbibigay, ikaw ay lahat ng mga gusto mo mangyayari sa'yo. Hindi gano'n, no? Wala sa Bible yon. Ang sinabi lang dito, pagpapalain tayo at ibibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan. Sabi nga ni Jesus Christ sa Matthew 6:33, sa devotion natin nung nakaraan na dapat hindi yun yung devotion. No? So, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng inyong mga pangangailangan kung unahin natin ang Kanyang kaharian, ang Kanyang kalooban. At isa dito ay yung tapat na pagbibigay. At dahil din sa faithful giving ng Philippian Church sa ministry ni Paul, sinabi sa kanila ni Paul sa Philippians 4:19, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. And my God will supply every needs of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. God is generous giver, no? But it is unlikely He will pour blessings into a closed hand. God loves and rewards a generous giver, no? Ang Diyos ay mapagbigay, pero hindi niya pagpapalain yung mga tao na hindi man lang marunong magbigay sa gawain ng Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal at nire-reward niya yung mga tapat niyang lingkod. Ulitin po natin, no? How do we respond sa pagmamahal ng ating mga godly fathers na naglalapit sa atin, sa ating Diyos? We can show our love to our godly fathers by being good servants of God, whom they also worship. Mapapakita natin yung ating pagmamahal sa ating mga magulang na naglalapit sa atin sa Diyos kung tayo magiging tapat at mabuting lingkod ng ating Panginoon na kanilang sinasamba. Para sa ating pong last point for this message, dumako naman po tayo sa pagmamahal ng ating dakilang Ama na nasa langit.
pagmamahal ng ating Heavenly Fathers, the love of our Heavenly Fathers, na mababasa natin sa verse 11, sa verse 12. My son, do not despise the Lord's discipline or be weary of His reproof. For the Lord reproves him whom He loves, as a father the son in whom He delights. God disciplines His children. Kung paano tayo dinidisiplina ng ating mga tatay, ng ating mga magulang sa ating tahanan, ganoon din naman ang Diyos, Ama. Dahil tayo ay Kanyang mga anak na. No? Tayo ay mga piniling anak ng Diyos. Naisiparating dito ni King Solomon ang isa sa mga paraan ng Diyos upang ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa Kanyang mga minamahal. God disciplines whom He loves. Nais ng Diyos na ang Kanyang mga anak ay maging banal, tulad niya. Banal ang Diyos, tama po ba? Kung kaya dapat tayo rin, ang Kanyang mga anak, ay maging banal. Hindi niya ninanais na tayo ay mamuhay sa kasalanan at malayo sa Kanyang presensya. Meron bang ganong tatay? No? Na gusto makita yung kanyang anak na nagpapakandasasa sa kasalanan, nagiging masamang tao, at nalalayo sa kanyang presensya, sa kanyang pamilya? Wala, di ba? Kung meron man, hindi ganon ang ating Panginoong Diyos na ating sinasamba. Kapag ang isang Kristiyano na hindi namumuhay sa kabanalan ng Diyos, ang relasyon niya sa Diyos ay tumatabang. Meaning, once na naglalaan tayo ng oras sa kamunduhang ito, at doon umiikot ang ating buhay, lumalayo tayo sa kabanalan ng Diyos. At ang bagay na ito ay hindi kalooban ng Diyos sa atin. Tulad ng mabubuting Ama, tayo ay papaluin ng Diyos upang matuto tayo sa ating mga pagkakasala. Upang tayo ay madisiplina. Upang tayo ay maglakad nang naayon sa Kanyang kalooban. No? Kapag tayo lumilihis, tayo ay binabalik ng Panginoon. At yung pagbabalik na yon, minsan mahirap, minsan masakit. Kasi kagagawan din natin, tayo nagkakasala. No? At kailangan nating i-accept yon. Kung tayo nakakaranas ngayon ng pagpapalo ng Diyos, huwag tayong magtampo sa Diyos. No? Kung nararanasan natin yung punishments or yung consequences sa ating mga kasalanan, huwag tayong tumalikod sa Kanya. Dahil hindi tumatalikod yung Diyos sa atin. Sa halip, tanggapin natin ito na ang buong puso ng ating buong isipan at gawin natin ito sa Diyos upang tayo ay maging katulad niya na banal. Panghuli po, God's fatherly love must be followed by earthly fathers. Sa ating mga tatay sa MCBC, nawa ay maging example ang ating Diyos Ama sa atin, kung paano tayo maging ama sa ating mga magulang, ay sa ating mga anak. Ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga Kristiyano ay tinuturing natin na talagang mga bagay na hindi natin makakuha sa ibang mga tao. Yung Kanyang pagmamahal sa atin ay hindi lamang natatapos dun sa sinabi ko kanina na tayo tinutuwid ng Diyos, tayo pinapalo ng Diyos, tayo dinidisiplina ng Diyos. Hindi lamang yon. Siya rin ay ating great provider every time na tayo nangangailangan ng Kanyang pagpapala. Siya rin ay forgiving Father kapag tayo nagkakasala. Kung tayo ay tumataliwa sa Kanyang mga utos, siya ay tapat na tayo pinapatawad. Hindi lamang siya forgiving Father, siya din ay comforter natin kapag tayo nalulungkot at nakakaranas ng mga masasakit na bagay sa ating buhay. Mayroon din siyang time na makinig sa atin kapag tayo lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. At siya rin ay mayroong oras upang turuan tayo na maging banal sa Kanyang harapan sa pamamagitan ng Kanyang salita. At bukod doon, siya rin ay loving Father. Even yung Kanyang nagkakaisang anak, no? Kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ ay binigay niya sa atin upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan at hindi na makaranas ng punishment sa impyerno. Ganon ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. At dapat ganon din tayo. Hindi lamang sa mga tatay, no? Kahit sa ating mga anak, kahit sa ating mga nanay. We need to follow God's example of being a great and loving Father. Kung ikaw ay isang ama,
Maging provider ka sa iyong mga anak. Naibigay mo kanyang mga pangailangan. Ikaw din ay maging forgiving father every time na nagkakamali ang iyong mga anak sa iyo at hindi nasusunod ang iyong mga utos sa kanila. Maging mapagpasensya yung mga tatay sa atin. No? Maging comforter din tayo tuwing nakakaranas ng heartbreaking moments and failures sa buhay ang ating mga anak. Mahirap naman makita natin yung anak natin na meron ng dinadalang mga pagsubok sa buhay tapos sa iba pupunta. Di ba? Mas maganda na tayo yung magsilbing balikat nila kapag kailangan nila ng comfort. Magkaroon din po kayo ng time upang pakinggan ang kwento ng buhay nila, ng inyong mga anak. Yung kanilang mga pangarap sa buhay, yung kanilang goal sa buhay. At maglaan din po kayo ng oras na bigyan ng aral ang inyong mga anak ayon sa scripture. At higit sa lahat, mahalin po natin ang inyong mga anak. Mahalin ninyo ang inyong mga anak tulad ng pagmamahal ng Diyos sa inyo. Ganon din naman sa ating mga anak. No? Tayo din ay maging forgiving child. Kapag nagkakamali at nagkukulang ang ating mga tatay sa atin, matuto tayong maging mapagpatawad at maunawain sa kanila. Hindi lahat, ang ating mga tatay, no, kung gustuin man natin o hindi, sila rin ay nagkakamali sa kanilang buhay. No? Dahil tao rin sila. At kailangan din nila ng kapatawaran na nanggagaling sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak. Matuto rin tayong i-comfort sila sa tuwing sila ay nakakaranas ng heartbreaking situation sa kanilang buhay. Ang mga tatay ay matitibay ang loob. No? Sila nga yung haligi, no? Haligi ng tahanan na pumupundi sa ilaw ng tahanan. No? Sila ay matitibay. Kung titingnan natin sila, parang walang problema. Tahimik lang, nagkukumpuni sa bahay-bahay, ng mga bagay-bagay. Pero sila rin ay mayroong mga nararanasan mga pagsubok sa buhay, mga problema. Karaniwan sila yung nagdadala ng problema sa tahanan, di ba? Paano yung gastusin, paano yung bibili yung mga ganitong bagay, no? Paano kikita, no? Kailangan din nila ng comfort na nanggagaling sa kanilang mga anak. Mga anak, tulad ng pagmamahal ng magulang sa atin, mahalin din natin sila at irespeto. Tulad ng sinabi ko kanina, lahat ng mga tatay mayroon ding mga flaws, mayroong mga kamalian sa buhay. No? At kailangan din natin silang irespeto at mahalin sa kabila ng kanilang mga pagkakasala, ng kanilang imperfections, di ba? Dahil sila ay tatay natin. Sa ayaw man natin o sa hindi, darating yung panahon na lilipas yung buhay. No? Lilipas yung panahon na hindi na natin sila makakasama. Kung kaya, mga anak, no, habang sila'y kasama ninyo, maglaan kayo ng oras ng pagmamahal sa kanila. Para sa ating mga wala naman ng mga airpat, no, tayo mga wala ng mga tatay, mayroon pa rin tayong tatay na nasa langit na pwede nating mahalin. Kasi nandun na yung tatay natin. Pero yung tatay na tinutukoy ko, yung Diyos Ama. No? Ang Diyos nila Abraham, Isaac, and Jacob. March 9, 2023, nung kunin ng Diyos yung buhay ng aking tatay. At syempre, alam nyo yun. At alam ko hindi ilingid sa inyo ang kaalaman yung pangyayaring yun sa buhay ko. No? Sabi ko nga, nakarang preaching ko, yung parang pinakamalupit na pangyayari sa buhay ko. No? May mga gabi na hindi ako makatulog, talagang hindi ako makatulog. Alas 12, alauna, alas 2 ng gabi, hindi ako makatulog dahil nga sa pangyayaring yun. May mga oras na luluha ka na lang, bigla, pero kasi miss mo na siya eh. Naaalala mo yung mga bagay na pinagsamaan ninyo. Mga bagay na masasayang pangyayari, mga problema na kinaharap ninyo. No? Naalala ko yung mga bagay na yun, yung mga panahong yun, nakasama ko siya. For sure, na na-experience nito ng mga kapatid ko na wala na ring magulang. No? Pero sa kabila ng sakit na ito, by God's grace, pinupunan ng Diyos ang kanyang pag-ibig, yung blanco na pagmamahal na iniwan ng iyong magulang, ng iyong tatay. At ang pag-ibig na iyon ay iyon yung nagpo-push sa atin na maging mabuting tao, maging mabuting lingkod ng Panginoon.
Mga kapatid, no, mamuhay rin tayo na mayroong kabanalan at maglingkod tayo ng tapat sa Diyos. Dahil tayo ang kapurihan ng ating mga magulang, ng ating mga tatay. Kasama man natin sila or hindi na. Mamuhay tayo ng tapat sa harapan ng Diyos. At para sa mga kabataan, no? Sa mga kabataan, sa mga anak na nandito, nakasama nyo pa yun yung mga magulang, bigay ninyo yung best na kaya nyong ibigay sa mga magulang ninyo hanggat kasama nyo sila. Para po sa ating conclusion, to be good children and servants of our Heavenly Father, let's love our earthly fathers and follow their godly teachings. Bilang mga Kristiyano at piniling anak ng ating Heavenly Father, mahalin natin ang ating tatay, ang ating magulang. Maglingkod tayo na kasama niya sa ating Panginoon. Dito po nagtatapos ang ating mensahe sa umagang ito. Naway pinagpala tayo ng Diyos sa buhay ng ating mga tatay sa umagang ito. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa pagiging ama sa amin. Maraming salamat din po, Panginoon ko, sa buhay ng aming pong mga tatay, ng aming pong airpat, ng aming pong daddy, ng aming pong ama. Dahil alam po namin, Lord, na binigay niyo po sila sa aming pong buhay upang kami ay makaranas ng pagmamahal, ng pag-aaruga. Kami po ay maging mabuting lingkod ninyo. Dalangin ko, Lord, na pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Na Panginoon ko, gamitin namin ang aming pong natutunan sa umagang ito upang mabigyan kayo ng glory, O Lord God, dahil ito po yung deserve ninyo, Ma. Maraming salamat po, kayo pong may taas sa pangalan ni Jesus.